Hello everyone! Nandito na naman si Donya Buding. Papunta na naman kami sa farm. Kasi bumili si Mr. ng 1,200 na seedlings ng coffee. Naihatid pero hindi nakapunta talaga sa farm namin. So, iniwan lang namin doon kay Sir Henry. Thank you, Sir Henry. Tapos tinulungan kami ng asawa niya. Si Kuya at saka si Bonnie ang naghakot. So, nakakuha kami, pero konti lang ang naisakay. Siguro mga 400 lang gidang nasakay namin or siguro mga 600. Diyan sa 600. Pero inabot kami ng problema sa daan, na-stuck kami. So, hindi makaalis ang aming sasakyan. Buti na lang may mga dumaan na mga riders. Tinulungan kami, kawawa din si Bonnie. Si Kuya, hindi ko din siya ipatulong kasi hindi niya yun kaya. So, medyo nagtagal kami dyan. Nabot din kami ng mga siguro mga sobrang 1 oras. Kasi sa tambak-tambak, tinambakan. Kasi parang yung kanyang tire ay nabitin. So yun na, nakalabas. At hindi na makilala si Ranger. Nahirapan siya. So tingnan nyo, yung daming putik. So yung mga taong tumulong binigyan lang namin ng pamerienda. So dumating din kami sa farm guys. Hapon na, mga 3 o'clock na. Kasi umalis kami dito sa bahay siguro mga 10. Los 3, kaya na-stuck kami. So wala na kami magawa, nandoon na kami. So binaba na yung mga kape. Tapos ginwasingan man ng aming katiwala yung sasakyan kasi meron kasi doon actually yung sa farm lot merong spring, libre ang tubig doon, no? Nilagyan namin ng hose, so may gripo, so nakahugas kami doon. At habang si Bobby ang nag-cleaning ng sasakyan. Mabait kasi itong mga batang ito. Mag-asawa ito sila. Sila yung nagtatanim ng aming mga kape at naglilinis ng farm. Kaya nga every time magpunta kami doon, nagpapadala kami ng bigas, ng mga groceries, mga bulad, kasi kawawa din sila at mababait. In return, pagbalik, may saging kami guys. Na-harvest yung saging tapos nilalagay niya sa sasakyan namin. Tag 2 o 3 kabulig na inabutang niya. So in return, hindi na makatiis, hindi namin sila bigyan ng cash. Siyempre, ganun lang naman talaga. Siyang babait nila. So, sinabihan ako ni Neneng, ma'am, punta tayo doon. Kasi nung pumunta kami nung una, may dala kaming 300 na kape nga seedlings. Pero Arabica. Hindi nala namin ngayon ay Robusta. Nang may 60 ka puno man nga mga iba't ibang klaseng prutas, niyog, kung ano-ano na lang dinadala ni Mr. doon para ipatanim niya. So sumama ako, syempre tigulang. Basta nag-hike ako, may dala akong tukod. In case lang na madapa ka, may pang ka. Nadaanan namin yung punuan ng marang, wala pang bunga. Tinanim yan ni Mr. noon.
So yung mga old marang namin at saka durian, matatanda na kaya pinatumba na yun. Nag-replant kami uli pero may mga marang pa nga mga 3 or 4 kapunuan. And ang durian parang meron pang mga kunti na lang. Kaya nagpa-replant kami. So yun na. Akyat. Medyo nalingaw kami sa anak niya kaya masyadong makulit. May aso pang dala. So pahinto-hinto kami. So ito yung tinaniman niya ng, kasi may dala kaming saging. So tinanim niya yung saging. Pina-focus ko din kay kuya yung saging. Di siya lakatan yung mga maliliit ang bunga. Binili ni Mr. yan online. Kaya nung pumunta kami doon, pinatanim ni Mr. So yan na. Medyo hindi masyado klaro kasi malayo. 7.5 hectares ito eh. Ayun na. Yan, makikita din dyan. At ang mga prutas. Pahinto-hinto kami ni Nining kay pasaka man na, pero pagdating mo doon, patag na. Hindi na mahirap. So yan, gi-focus ni kuya. Gusto ko din makita ni kuya. Siya ang panganay kong apo at siya ay lalaki. So dapat alam niya kung ano yung mga kabuhayan namin. Para later on, mag-mature na siya magmamanage ng itulong nila sa mga buhian nila. Kami naman ni Papa, okay na kami eh. Literal na may pension, mabuhi na kami sa pension namon. Kaya lang ito, gusto lang talaga niya na lingaw ba kung sa ano. Gusto niyang malingaw siya, kaya yan ang ginagawa niya. Kaya lang pag nagaulan, medyo nakakaano mag-akyat. Yung sinakyan namin yung isang sasakyan namin na pick up kay naawa ko kay Raptor. Kagang Raptor namin na disgrasya sa libak. Naka-atras siya ng punong kahoy, so dalahin pa sa kasa. 'Di ba? Ganyan talaga. So ini-explain sa akin ni Neneng kung saan niya tinanim yung mga kape, mga saging. Medyo nalingaw mampod ko magtingin kasi medyo maliwanag na, no? So medyo sila kasi yung palaging nandyan eh, kaya minsan nagtatanong lang ako sa kanila kung ano ang mga dyan. Kasi yung nauna namin binigay ng mga prutas, nauna man nila yung tinanim. Actually, this is the 3rd time na nagdala kami ng mga seedlings. 3rd time na namin nagdala ng seedlings. Kaya medyo tinitingnan ko kung saan nila tinanim.